ngayon, ang tawag doon, kung yan yung ipagtatanggol natin, si Adan, sa akin, si Eva, yan si Eva, wala talagang kasalanan yan. Ang totoo niyan, si Adan talaga yung may kasalanan sa lahat. Kasi ito kung hindi niya pinabayaan si Eva na maglakad-lakad dun sa hardin, edi hindi niya makakain yung prutas ng kasalanan. Eh pinabayaan ni Adan kaya nakain ni Eva. Natukso siya. Hindi kasalanan talaga ni Eva yon. Kasi, kung nakabuntot sana siya kay Adan, hindi sana wala siya makain at tinanong niya muna sa Adan kung pwede niya kainin yon. Hindi sana wala nangyari sa kanya masama. Kasalanan niya yun. Kasi kain siya ng kain O kung tinanong niya muna bago niya kinain, o di sana wala nangyaring masama sa kanila, pareho. O di sana buhay pa sila ngayon. Masyado naman kasing bida-bida sa Eva kung di siya kumain ng na yun, o di sana masaya pa sila ngayon. Sa totoo lang, totoong kasalanan niya ni Adan. Yun nga, yung sinasabi, buntot, hindi naman bumuntot. Kailangan ba bumuntot ni Eva doon kay Adan? Hindi. Ang kailangan lang, dapat sumunod siya kay Adan. Kaso nga lang si Adan, tinulugan niya si Eva Ewan ko kung anong ginawa ni Adan, kung bakit napalakad si Eva doon sa may puno na yun at natukso siya ng ahas Talagang totoo. Ewan ko kung anong ginawa ni Adan. Hindi ba pwede naghahanap buhay si Adan? Siyempre, kahit pa paano napapagod yung tao, hindi naman lahat ng oras oo nga, bubuntot si Eva. Kasalanan ni Eva yun. Kung natuto ba siya na hindi mo na nakialam dun sa sa pinakialaman niya na yun, di sana wala nangyari. Anong pinakailaman? Hindi, makasarili kasi siya. Paano? Kinain niya yung pagkain na hindi dapat kung inantay niya muna si Adan, o di sana wala nangyari sa kanyang masama. Kasalanan talaga na Eva yun.